Gumawa tayo ngayon ng quick charge portable phone charger. Thanks. Okay, so see, quick charge. At syempre, hindi natin ito magawa kapag wala itong mga parts na ito. Una, kailangan natin ng 6 to 32 volts USB QC 3.0 step down charging module. Gaya nito. So voltage in 6 to 32 volts. Voltage out around 5 volts. Next is kailangan natin ng battery holder ng 18650 battery. So kailangan natin ng tatlo nito. At syempre, ang pinaka-importante, kailangan natin ng 18650 lithium battery. Ito, bagong-bago po ito. So kailangan natin ito ng 12 18650 cell battery. Ayan, kailangan natin yan. Next is kailangan natin ng 3S BMS battery protection board for 18650 para po ito mag-charge ng ating 18650 battery. So 3S, so it means ang output natin ay maging 12.6 volts, no? 12.6 volts. Next naman ay kailangan din natin ng multi-tester o digital tester para pang testing natin sa mga output voltages. Ayan. At siyempre, kapag maghihinang na tayo dito sa mga boards natin, so we need a soldering iron. So yan, need natin ang ating Gordak 968D. So need natin ang soldering iron na yan. At panghuli, kapag malulubat na ang ating battery, at siyempre need natin ng charging module, 12 volts charging module. So mayroon tayo dito na portable constant voltage constant current buck converter. So ma-adjust natin ang ating output voltage para maging charge ng ating lithium batteries. Ang sunod naman natin gawin ay i-test natin na individually ang ating mga lithium battery. So i-test natin ang state of charge nito. First battery 4.1 volts, 4.01. Next 4.01. Alas magkapareho lang to. 4.01, slight different lang. 4.01 pa rin. 4.02, konting difference lang. 4.03, oh medyo mataas. 4.01, pangwalo 4.01. So dahil need natin ng 12 pieces nito, so dinagdag ko na rin ng 4 na lumang battery ko dito. So check natin ang state of charge nito. Oops, mababa. Wait lang. 4.03, 4.06. Ayos, medyo malapit lang din. 4.1 volts, 4.08. Ito yung panghuli natin, 4.04. At ngayon ilagay na po natin ito sa kanilang battery holder. Isa, dalawa, tatlo, 4. Okay. Yan, kanina naman. Isa. Sure lang na hindi tayo magkabaliktad ha. Dalawa, tatlo, 4. Ayos. So ito naman siya. Isa, dalawa, tatlo, 4.
So it is natin individual terminals nila. So test natin. Una ito. Test natin unang pack. Positive sa pula, negative sa itim. Check niyo yung tester. Nasa 4.01. Ayos. So next pack, 4.01 ang una. Test natin. Pila 4.01. Balance, no? Balance. Isa naman itong luma natin. Sana mag-balance din naman to kahit papaano. So baliktad. So negative sa black, positive sa red. 4.06. Hindi masyadong malayo sa ating new batteries. So ayos to. So ang gawin natin ito ay atin tong i-series. So maging 3S ito guys. So tiga-apat na parallel, 3 series para maging 12.6 volts. So 4.2 times 3 equals 12.6 volts ang overall output voltage nito kapag full. Okay? Ang gawin natin ito para i-test muna natin ang module na to at gumagana ba siya, ay kukonek muna natin itong tatlong pack in series. So make sure hindi ito na hindi ito magka-short kasi masisira pong mga battery natin diyan. So ito negative to positive itong unang pack. So i-series natin sa second pack, positive to negative. I-series siya. Yan. For testing lang muna to. Try muna natin kapag mag-output ba siya ng 12 volts. Tapos ito ang positive dito i-connect natin sa negative sa pangatlong pack. So sa negative. Pagkatapos lagyan muna natin yan ng tape. Tape lang muna natin to. Temporary lang to guys. Kasi ayos natin ang wiring nito pagkatapos na testing natin. Ayan. So syempre mayroon na tayong isang negative at isang positive na terminal. So i-check natin ang output dito kung nakaabot ba siya ng 12 volts. Syempre kuha lang tayo nating tester. Ang positive dito sa positive. At ang negative naman ay dito sa ating negative. Okay, ayos. 12.05 volts. Tamang-tama. So, check. 12.05. Okay. Ayos. So, ang next natin gawin dyan ay i-connect natin ang ating itong ating QC3 battery module or charging module. So, i-try natin i-connect. Try natin i-connect. Connect natin ang ating positive terminal. Yan. Positive. Okay. Positive. Tapos, ito naman ang negative. Yan. So, negative. So, be sure na hindi magka-short circuit. At yan, nakita natin umilaw na ang ating USB 3.0 or QC3 charge module. So ngayon kukuha tayo ng phone at subukan nating mag-charge
para matest lang natin kung functional ba ang ating ginawa. Okay. So ngayon, subukan na natin kapag magte-trigger ba ang quick charge mode ng ating charge controller. So insert natin sa ating phone ang charger. Ay, okay. Okay, so kung makita nyo, naka-quick charge siya. So ibig sabihin, functional yung ating setup. So nag-okay ang ating wiring. So try natin, magbukas tayo ng accu battery. So see, yung nakita nyo guys, mataas na ang kanyang charging. So nasa around 11 watts or nasa 2600 milliamps. So malakas yan, madaling mag-charge yan, no? Madaling mag-charge yan. So kita mo dito is naga 20 minutes to 80% na siya. So functional guys. So ibig sabihin working po ang ating setup. So fast charging po ito. Ayan, kung kita naman natin mataas ang binibigay na output current. Lumalabas sa iyong phone ang quick charge. So ibig sabihin around 15 watts po ang ating output. So ngayon, na-prove na natin na gumana ang ating pagta-charge in quick charge mode. So it's time na kapag malubat ang ating battery pack, kailangan din yan ang magcha-charge. So sa pamagitan ng charging module na ito, 3S charging module, makapag-charge ulit yan ang ating battery pack habang ito ay ma-depleted na, habang ginagamit sa ating phone. So i-connect din natin nito, temporary lang muna para malaman natin na gagana ang circuit board na to na mag-charge sa ating battery pack. So bigyan ko lang kayo ng overview sa board, sa BMS board na to. So ang BMS na to ay 3S 60 amps. So malaki yan. So mayroon tayong ditong 0 volts terminal, 4.2 volts, 8.4 volts, and 12.6 volts. Kung mapapansin natin, ang ating battery pack, tatlong battery holder na may tiga-apat na battery, ay mayroon niyang apat na terminal. Ang first battery pack ay 0 at saka 4.2 volts. Tapos, i-connect natin yung series, 4.2 to 8.4 volts ang maging dalawang pack. So from 8.4 volts to 12.6 volts, yun na yun ang ating tatlong pack. So ibig sabihin, bawat pack ng battery ay i-connect natin dito. So from 0 to 4.2 first pack, and 4.2 to 8.4 second pack, and 8.4 to 12.6 ay the third pack. So ibig sabihin, itong controller na to, charge controller na to, ito yung magcha-charge ng ating battery kapag depleted na siya. So itong BMS na to kasi separate ang kanyang charging at saka yung discharge. So ibig sabihin, dito lang tayo kukuha ng input volt, dito tayo mag-connect sa ating charging module, no, para magcha-charge sa battery, at dito tayo magkuha ng load. So ibig sabihin, dito natin i-connect ang ating charging module or ating USB 3.0 quick charge module, yung pagta-charge natin ng phone. So dyan sa discharge. Okay, so i-wiring muna ito guys. So papakita ko na lang sa inyo later kapag na hinang ko na itong lahat. Ngayon ay natapos ko nang may connect ang ating BMS charging board sa ating mga battery. Ito ay battery pack 1, battery pack 2, and battery pack 3. So kina-connect natin yan in series. Ibig sabihin, series connection po ang ating BMS. So 3S, ibig sabihin 3 series. So una,
I-explain ko lang muna dito kung paano natin ito ginawa. Itong battery pack 1, ang output terminal dito, itim at pula na wire, ay kinukunik ko dito sa BMS natin. Ang dalawang terminal, 0 volts at saka 4.2 volts. 0 volts, ulitin ko, 0 volts at 4.2 volts. Tapos, ang pangalawang pack naman natin, ang isang terminal dyan ay connected dyan sa 4.2 volts. Itong black. Tapos ang isa namang red terminal dyan ay kinukunik natin dito sa 8.4 volts. So, ibig sabihin mayroon na tayong dalawang pack na na-connected sa ating BMS. So, ngayon, kukonek naman natin itong pack number 3. So, ang pack number 3, may dalawang wire din yan. Itong black wire at saka yung red wire. So, ang negative niyan, yung black, kukonek natin dyan sa 8.4. Pagdugtong natin yan sa dulo ng second pack na positive. So, tapos, ang pulang wire dyan, ibig sabihin positive, dito natin yan ikukonek sa 12.6 volts. So, ibig sabihin, close na po ang ating BMS. So, punong-puno na po siya ng connection sa ating mga battery packs. So, now, itong BMS na to, ay separate kanyang charging at saka yung discharging. So, ang charging dito ay kukonek natin to sa ating charge controller or sa ating charging module. Tapos, itong discharge dito, ito yung ikukonek natin sa ating quick charge module. Yung ating quick charge module na para sa ating battery charger. So, para pag-charge ito ng battery. So, dyan po natin sa positive at saka negative na yan, dyan po natin i-connect ang terminal, positive at negative terminal ng ating quick charge module. Ayan. So, ngayon, para masubok natin kung gumagana ba itong ating BMS upang magcha-charge ng ating mga battery, ay lalagyan po natin ito ng power. So, input voltage. Ito po ang ating charging module. Ito ay constant voltage, constant current module. Adjustable po ito mula I guess 3.3 to 32 volts. At saka yung output voltage niya, ma-adjust natin dyan sa CB at CC na trimmer. So, bago ang lahat, i-turn on muna natin to para ma-configure natin na maglabas yan ng 12.6 to 13.6 volts ang output dito. Ayan. Mayroon na po yung power. Check natin. Ang ating input voltage is 17.3 volts. Mula po yan sa ating transformer. Ang ating output voltage ay nasa 4.4 or 4.5 volts. So, configure natin yan. Gawin natin yan ng 12.6 volts to 13 volts. 13.6 volts. Yun po yung ang 12.6, yun po yung full charge voltage ng ating battery. So, taasan lang natin ng konti, siguro lagay lang natin ng mga 13 volts para tamang-tama na mapupuno talaga ang ating battery packs, ating mga battery. No? So, kung paano yan i-configure, tara, tutuluan ko kayo. So, una, kumuha lang ako ng flat screwdriver na ito. Ito, maliit lang siya, no? Maliit lang yung tip niya. So, tamang-tama itong mailagay dyan. Dyan. Sa mga adjustable, ano ba tawag nga, trimmer na yan. So, okay. So, ngayon, i-adjust muna natin habang hindi pa natin ito na load. So, wala pa itong load yung output niya, no? Wala pa. Open pa yan. Ibig sabihin, open pa yan. So, ang gagawin natin dyan ay adjust muna tayo ng constant voltage up to 13 volts or 13.6 volts. So, huwag na lang natin isagad, lagay na lang natin sa 13 volts. So, yan. Turn right lang para mag-angat yung voltage, output voltage. Yan, 13 lang, 13 volts. 12 volts, 12.6, 13 volts. Okay. 13 volts na. Ayan, 13 volts, 13.1. Okay, okay na yan, okay na yan. So 13 volts.
So ngayon mayroon na tayong output voltage na 13 volts. Ibig sabihin okay na yan. So kasi base sa requirements ng ating BMS na yan, kapag mag-charge tayo ng 3S battery, ang ating charging voltage po ay dapat nasa 12.6 to 13.6 volts lang. So ngayon nilagay ko lang dito na 13 volts. So iloload naman natin ito para malaman natin kung gaano kalakas yung charge current na kailangan ng ating battery pack. Dahil sa bawat battery pack na to ay may tiga-apat lang na batteries, 18650 batteries, at ang capacity nito ay tag 1200 mAh lang. So dahil apat to, kapag isa-sum up natin to ang apat, so ibig sabihin kapag sum up natin tong apat na tag 1200 mAh ang inyang capacity, ay magiging 4800 mAh ang capacity kung hindi ako nagkakamali. So ibig sabihin mayroon tayong 4800 mAh na capacity sa bawat battery pack. So ngayon, ang charging current natin ay dapat 0.5C lang. So base sa battery specs nito, kung 0.5C, ibig sabihin mayroon tayong 4800 mAh. So dapat mayroon lang tayong charging current limit to 2400 mAh. So ibig sabihin mayroon tayong i-adjust na 2.4, i-control natin yung charge current natin or constant current natin to 2.4 ampere. So ngayon iloload na natin to sa ating BMS at saka i-adjust natin hanggang 2.4. Okay, tara. Dito ngayon sa ating BMS, kung makita nyo, nilalagay po natin ang positive clip ng ating charge controller dyan sa positive charge terminal ng ating BMS. Tapos ito namang si black or negative, ilalagay din natin ito sa negative terminal ng ating BMS dito rin sa black. Ngayon kung makikita natin sa ating digital tester, mayroon na lang tayong 11.39 volts na remaining sa ating battery pack. So pag ito turn on natin itong ating charge controller, huhugot ito ng charge current mula sa ating charge controller ang ating battery. So tingnan natin kung ilan ang kukunin niya sa charge current ng kukunin niya mula sa ating charge controller. Sige, on na natin. Okay. So ngayon, hugot lamang siya ng 0.6 amp. Okay, 0.6 amp mula sa ating charge controller. So try nating angatan. Aangat pa ba siya ng makakuha pa ba siya ng 2.4? Subukan nating iangat ang ating constant current. Sa tingin ko medyo hindi na ito hahatak ng masyadong mataas na current kasi malapit pa ito sa full charge ang ating battery. So tingnan lang natin. So wala, so walang nagbago. So ibig sabihin mababa na lang ang kinukuha na charge current mula sa ating charge controller ang battery. So need pa natin itong i-drain. So sa ngayon, i-charge ko muna ito gagamitin ko itong battery ng Pure Charge sa ating cellphone para makapakita ko sa inyo na higop talaga siya ng mataas na current mula sa ating charge controller. Ngayon, habang nagda-charge ang ating phone around 10 watts, ipapakita ko lang sa inyo kung paano tayo mag-adjust ng constant current para ma-achieve natin ang maximum or ibig sabihin tataasan natin yung constant current na ibabato na ating charge controller papunta sa ating battery pack. So adjust natin dito sa CC. Ayun, nasa 1.4 ampere tayo. Lagay natin to sa mga 2 or 2.5. Okay, aangatan natin. So dahan-dahan lang. Kita nyo, aangat siya. Nasa 2 ampere na tayo. Okay. So medyo wala ng draw, no? Wala ng current draw. So hanggang 2 ampere. No?
kasi medyo mataas na ang ating voltage. So dyan lang tayo mag-adjust ng constant current. So ibig sabihin constant yung ibabato niya sa BMS board kapag super depleted na yung battery. So ganyan lang ang proseso niya. Ito na ngayon ang full assembly ng ating quick charge phone charger with QC 3.0 module, no? So test natin kung ma-detect ba niya ang quick charge. Saan to? Ayan. Thanks. Okay, so see, quick charge. Na-detect niya yung quick charge. So malakas yan. Check natin, charge current. Ngayon, nasa ano na tayo, around 7 watts. Minsan aabot yan ng mga 15 watts kapag nag-screen off dito. Maabot yan. Asan man to? Screen off. Ayan dyan. So, ito yung buong parts natin ng module. Ating battery pack, charging module QC 3.0, quick charge 3.0, BMS natin 3S BMS. Yan lang guys. In next video natin, ilalagay natin to sa magandang lagayan at ayusin natin ang mga wirings nito. Okay, sana may nakuha kayong idea dito kung paano mag DIY ng charger para sa phone nyo. Maraming salamat sa panonood. Bye bye.